Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa basketball, nadiskarilang title defense ng Gilas Pilipinas sa 2013 William Jones Cup sa Taiwan. Ito matapos na bawiin ng mga organizers ang naunang imbitasyon na ipinadala sa Samahang Basketball ng Pilipinas noong Pebrero. Pinagharian ng Philippine Quintet ang nakalipas na edisyon ng Jones Cup noong isang taon kung saan si veteran point guard L.A. Tenorio ang nahirang na tournament MVP. May report si Cristabel De Leon. Kinansela na ng Chinese Taipei Basketball Association o CTBA ang naunang imbitasyon sa Gilas Pilipinas para magdepensa ng korona sa 2013 edition ng William Jones Cup. Ito'y kasunod ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Taipei kaugnay ng aksidenteng pagkakapasilang di umano ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman sa Batanes Island may 2 linggo na ang nakararaan. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios, safety repercussions na posibleng kaharapin allegations sa Taiwan ang pangunahing dahilan ng mga organizers, bagay na tinanggap naman ng maluwag ng mga local basketball officials. Hindi natin i-spin na para bang akar sila sa atin, no? In fact, the tenor of the letter is very courteous and diplomatic. Sinasabi lang nila na sana maintindihan natin dahil nga dito sa isyung hindi naman tungkol sa basketball, baka ma-endanger yung safety, so mas mabuti nang to be on the safe side tayo. Dagdag pa ni Barrios, basketball lamang ang issue sa Jones Cup at hindi sila manghihimasok sa usaping politikal. Kinumpirma rin ni Barrios na hindi na nila iaapela pa ang desisyon ng mga organizers ng July 6 to 14 tournament. I don't think so, no? I don't think so. We will just have to take that as at face value, palagay ko. They would know the situation more than us. Kasunod nito, umapela si Barrios sa publiko na maging mahinahon matapos na mabasa niya sa internet ang ilang protesta at pagkondena ng mga Pinoy basketball fans sa Taiwan. Hindi rin sang-ayon si Barrios sa suhestyon ng ilang sektor na huwag imbitahan ng Taiwan sa FIBA Asia Men's Championship na iho-host naman ng Pilipinas mula sa 1 hanggang 11 ng Agosto. Problems with FIBA. Oo nga po. Dahil qualified sila, paano mo sasabihin hindi sila welcome? Baka maano pa tayo ng government intervention. Ang Jones Cup ang pinaka-importanting tune-up event para sa Philippine Quintet, lalo pat karamihan sa mga makakaharap nila sa torneo ay makakalaban rin nila sa FIBA Asia Men's Championship na may nakatayang 3 slots para sa World Basketball Championship sa Spain sa susunod na taon. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa boxing, puspusan ang pag-eensayo ni Pinoy challenger Milan Melindo para sa title clash kontra WBA at WBO flyweight champion Juan Francisco Estrada ng Mexico sa Hulyo 27 sa Macau. Sa susunod na linggo ay sasalang na sa mabibigat na sparring sessions ang 25-year-old hard hitter upang matiyak ang kahandaan para sa kanyang pinapangarap na title shot. May report si Dennis Principe. Mga bigatin at regional champions ang ililinya ni ALA Chief Trainer Edito Villamor sa paghahanda nito kay World Title Challenger Milan Melindo. Sa panayon ng PTV Sports kay Villamor, sinabi nito na sa susunod na linggo pa magsisimula ang sparring session ni Melindo, ang undefeated pride ng Cagayan de Oro na ni WBO and WBA flyweight champion Juan Francisco Estrada ng Mexico sa buwan ng Hulyo. Ani Villamor, sumasailalim muna sa strength and conditioning program si Melindo bago ito sumabak sa sparring session. 150 rounds na sparring ang target ni Villamor sa kabuuan ng kanilang training camp na aabuti ng 8 weeks sa ALA Boxing Gym sa Cebu. Yung mga sparring partners like Arthur Villanueva, Rocky Fuentes, si Rolando Cervania, mga Ryan Lubitania, mga ano lang din, yung mga pang additional rounds, tapos kahawig ng style ni Estrada. Mahirap man na may tuturing na kalaban si Estrada, tiwala pa din si Villamor na malaki ang tsansa na manalo ni Melindo sa kanilang 12-round title showdown. Hindi natin masasabing makaya manakaut, pero may posibilidad kasi may ano naman, kung ma-timing, depende sa actual fight, kung ma-timing, yun, may pagkakataon na matamaan ng timing talaga, yun, baka magkakataon. Pero in usual, kung laban na laban lang, ay, kung walang ma-timing, so hirap patambahin.
Ang Estrada Melindo title match ay gaganapin sa July 27 sa Venetian Hotel sa Macau. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, KTV Sports. Sa football, tiwala si Philippine Azkals team manager Dan Palami na mabubuo ang kanilang roster bago ang friendly game kontra Hong Kong sa darating na Martes. Ito'y kahit pa naglalaro pa sa kanilang mother ball club sa UFL ang ilang miyembro ng koponan at ang iba naman ay namamalagi pa sa labas ng bansa. May report si Mayrene Despulo ng Cavite State University. Kumpiyansa si team manager Dan Palami sa ipapakita ng Philippine Azkals sa friendly match kontra host Hong Kong sa Hunyo 4. Ito ay sa kabila ng katotohanang wala pa silang ensayo bilang isang collective squad. Ang cohesion ang isa sa matagal ng pinoproblema ng Philippine 11 pero tiwala si Palami na kaya itong ma-achieve sa Hong Kong game. Gusto natin na maging cohesive ang team. Yun naman talaga ang problema natin. Even if they're fit, yung cohesion ng team talagang nagsasuffer every time na nagkikita-kita kasi bigyan lang. As we play more games together, hindi na kasing laking problema katulad ng dati. Talagang nangangapa talaga. Ngayon, medyo nagkakakilala na. Sa ngayon ay nasa kani-kanilang mother ball club pa sa UFL ang ilan sa mga national booters, habang ang mga foreign-based naman ay naglalaro pa sa iba't ibang kompetisyon sa labas ng bansa, tulad ni Neil Etheridge, Rob Gear at Juani Girado. Pero si star strikers Stefan Schrock ay paparating na sa bansa at ang loan agreement kay Javier Patino ay inaasikaso naman ng Azkals management. We have 2 practice sessions before the game. Samantala, kinansila na ni Palami ang dapat sanay June 8 showdown ng Michael Weiss mentor team kontra Kyrgyzstan dahil 4 na araw lamang ang layo nito sa Hong Kong match. Para sa Good Morning Boss, Mayrene Despulo, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazelan Salubon para sa Good Morning Boss.